sabay ng pag-ihip ng hangin. At sa huling sandali, isang alaala ang mananatili sa ating tabi. Ang umagang kay lamig, dahan-dahan na bumabalik. Init ng iyong pagkakan sa awit na bagulan. Sa tuwing dumaraan sa lugar na pinagpaalaman, lagi kong hinihiling na makita ka kumakaway. Pilitin man na hanapin ka, di na makita, kahit nasundan ang mga bituin. At sa huling sandali, ikaw ay may yakap at muling makita ang iyong ngiti. Good morning, mga kapatid! Positive vibes lang tayo, mga kapatid. Yan ang dapat nating core mentality. Ang ating mentality po dahil Biyernes na. Yes! Day. Lalong-lalo na sa mga hindi nagtatrabaho ng weekend. Pero para sa atin po, talagang dapat ay positivity lang ang lagi natin isinasaisip para naman lahat ng blessings ay bumubuhos sa atin. Nagaya na lang ng core mentality and very positive vibes na dala ng aking bunso, si Mami. Hello! Good morning! Good morning sa aking mga ate, kuya, mama, dips. Good morning po sa ating mga kapatid. I'm so happy po talaga pag Friday kasi that means nandito tayo sa studio. At syempre ako naman ang aking NPI core Lechon. memory. Ay, core talaga ba? Akala ko lechon. No, pero masarap yung lechon Oy, kahapon. oo. Sobrang sarap. Salamat po ulit sa kanila. No? Pero ang aking entry for today is core mentality. Ay, maliban sa core mentality is core memory naman. Like today, magkakasama tayo. So talagang na-activate ang aking core memory for today. And bago tayo magpatuloy, shout out po sa ating Yes. bad na Rosie. Hello! Galing, Thank you so napakahusay. much! Napakahusay. Napakahusay! At mamaya mga kapatid, makakajump pa natin sila. Kaya abangan niyo po yan. Yan. At para naman mas kumpleto po ang ating araw, ating Biyernes, kapitbayan, Biyernes na po tayo at bukas weekend na. Yes. Para Para sa amin. Oo nga, no? Para sa amin. sa ating lahat, para masaya. Mas kumpleto po ang araw natin, syempre, mga maiinit na balita at impormasyon na kailangan nyo malaman. Ihahatid po namin sa inyo sa Antipolo na naman. May naitalang bagong insidente ng pamamaslang. Isang driver ang malapitang pinagbabaril. Ang detalye po niyan, abangan sa Pasada Balita. Sa ibang balita naman, ang palasyo bumuelta naman sa mga patutsada ni Vice President Sara Duterte sa isinusulong na 20 pesos kada kilong bigas. Sa kabila naman po niyan, si PBBM bumahin na pa Vatican para dumalo sa libing ni Pope Francis na gaganapin bukas. Ang iba pang update tungkol dyan, i-detalye rin natin. Mga kapatid, matapos nga po ang mahal na araw, balik na ulit sa pagtaas ng demand sa karne. Naku po ha, kasunod po niyan, magkano naman na ang bentahan ng mga sa palengke ng mga karne, no? I-share po sa atin yan mamaya ni Nyora Mommy Chicky. Sa kalusugan naman, lalo na ngayong tag-init, naku po ha, nauuso ang iba't ibang sakit, kabilang na po dyan ang sore eyes. Paano ba natin maiiwasan yan? Alamin po natin kay Doc Richard. 5:34 na po ngayong Biyernes, bangon-bangon na mga kapatid. Jump pack muli tayo dito sa Good Morning kapatid. Kaya naman, ituloy na natin sa pasada ng mga mainit na balita. Isa na namang insidente ng pamamaslang ang bumulabog sa mga taga-Antipolo, Rizal. Nasa pulsa CCTV po ang malapitang pagbaril sa ulo sa isang driver na abala noon sa pagse-cellphone.
Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Kuha ang CCTV footage na ito sa terminal ng Modern Jeep sa Barangay Santa Cruz sa Antipolo, Rizal. Masdan ng lalaking may suot na helmet na dahang-dahang naglakad papasok. Nilapitan nito ang isang modern jeepney driver na nakaupo at nagsa-cellphone. Maya-maya pa, naglabas siya ng baril at biglang binaril sa ulo ang tsuper. Dali-daling umalis sa lugar ang namaril. Sa di kalayuan naman, may isang rider na tila nag-aabang sa kanya sa labas ng terminal. Umangkas ang lalaki sa motor, saka sila umalis. Dead on the spot ang driver na kinilalang si Michael Yap. Babiyahe na raw sana ng rutang Kogyo-Cubao ang biktima bago mangyari ang insidente. At kung mapapansin sa CCTV, paglapit ng gunman sa biktima ay tila tumigil ito at kinilalang maigi ang biktima bago niya ito tuluyang tinutukan at binaril sa ulo. Ang mga katrabaho ng biktima laking gulat sa nangyari. Wala naman daw silang nababalitaang may kaalitan ng biktima na nagsisilbi rin bilang board of director ng kooperatiba. Pero hinala nila, posibleng may kinalaman sa pagpapautang ng biktima ang krimen. Wala po kaming nakita na kung ano man na may kaaway siya, lalo na kung sa road accident or road crash. Siguro sa mga pautang niya merong nagalit sa kanya. Ayon naman sa barangay, tumakas daw patungong Masinag ang rider at gunman matapos ang pamamaril. Ang suspect ay from Masinag ang kanyang route, yung kanyang pinanggalingan. At the same time, nung pag-alis nila, doon din ang nila, papunta nila. Tumanggi munang magkomento ang Antipolo City Police habang iniimbestigahan ang pamamaril. Ito na ang ikatlong sunod na insidente ng pagpaslang sa Antipolo sa loob ng 4 na araw. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyo, News 5. Sa pool naman sa CCTV, ang banggaan ng jeep at tricycle sa Naik, Cavite. Ang driver ng jeep nakipagsuntukan pa sa dalawang traffic enforcer. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Umpauco, exclusive. Tumagilid at tuluyang natumba ang tricycle na yan nang mabangga ng isang pampasaherong jeep sa Governor's Drive sa Naik, Cavite. Tumulong naman ang mga nakakita na iangat ito. Lumapit ang dalawang traffic enforcer sa mga driver. Ang driver ng jeep, halos duru-duruin na ang enforcer. Ilang saglit pa, nauwi sa suntukan ng pag-uusap ng dalawang traffic enforcer at ng jeepney driver. Bahagya naman dumistansya ang tricycle driver. Nang matumba ang jeepney driver, umawat na ang iba pang enforcer at ang mga tao na nakakita nito. Pero sa viral video na ito ng isang netizen, yung suntukan na lang ang nakita. Ang dalawa tuloy na traffic enforcer nababa sa social media. Paliwanag ng dalawang traffic enforcer. Nilapitan ko po na para po may request kung pwede niyang makita yung lisensya niya. Dinuro po ako ng dinuro. Tapos ang sabi po sa akin, wag daw po ako makialam. Yung kamay niya po kasi ma'am nakadikit na sa mukha ko. Yun ma'am, nakita sa akin pag-ambang yun. Yung inalis ko nga yung kamay doon sa pagduro dito. At saka isa pa ho yun. Kinukuha ko yung driver license niya at saka ORCR. Depensa ng driver. Sabi ko, sir, picturean mo lang muna. Wala mang problema yung kay kuya. Maliit na problema yon. Huwag kang bastos, nakakainom ka. Akin na lisensya mo. Sabi may lisensya ako, may lisensya ka ba? Tapos tinapik yung kamay ko. Lumabas na po ko doon na pa nag-umpisa yung gulo. Ayun, nabugbog nila ako. Sa huli, nagkaareglo ang jeepney driver at ang tricycle driver. Pero ang driver ng pampasaherong jeep, maharap pa rin sa reklamo resistance and disobedience at direct assault to a person in authority. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Mga balita pa rin po sa kalsada sa pulsa CCTV, ang magkakahiwalay na aksidente na kinasangkutan ng mga motorsiklo. Kabilang na po dyan ang isang rider na nasawi matapos pumailalim at magulungan ng truck. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Sa kuhang ito ng CCTV sa Barangay Daang Kabalan, Olongapo City sa Zambales, makikita ang isang rider na lumiko sa kalsada. Ilang saglit lang, sumalubong at bumangga ang motorsiklo sa dumaang truck na may kargang mga alak. Pumailalim pa ang rider sa gulong. Dahil dyan, dead on the spot ang motorista. Batay sa investigasyon, iniwasan ng biktima ang isang motor na nakasalubong nito bago lumiko. Pero hindi na niya natansya ang truck, kaya nahagip siya nito. Nauwi sa arigluhan ang insidente.
Sa pool sa CCTV sa Ligao City, Albay, ang pagkaladkad ng humaharurot na bus sa isang motorsiklo. Parehong lumiko sa kaliwang linya ang dalawang sasakyan. Ayon sa mga pulis, posibleng hindi napansin ng rider na nakasunod sa kanya ang bus nang bigla siyang kumabig pakaliwa. Ang driver ng bus naman, akmang i-overtake ang motor, kaya ito pumunta sa kabilang linya. Nasa ICU pa ang sugatang rider habang nahaharap ang bus driver sa reklamong reckless imprudence resulting in serious physical injuries. Nakunan sa isa pang CCTV footage sa Lapu-Lapu City sa Cebu ang isang motor na humaharurot pero kalaunan nakasampa na sa bakod ng isang bahay ang motor. Ang rider at ang kanyang angkas na kaibigan isinugod pa sa ospital pero binawian din ng buhay. Batay sa investigasyon, galing daw sa inuman ang dalawa pero pinabulaanan yan ng pamilya ng mga biktima. Sa Naik, Cavite naman, tumilapon ang rider at ang kanyang backride sa kalsada matapos humampas sa isang signage. Hindi na nahagip ng video pero ang dalawa nagulungan pa ng kasalubong na truck. Dinala sila sa ospital pero namatay rin. Nasa ilalim naman ng kustodiya ng pulis ang truck driver. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Sa iba pang balita, hindi pinalampas ng palasyo ang mga birada ni Vice President Sara Duterte tungkol sa paglulunsad ng 20 pesos kada kilong bigas sa Visayas. Mensahe nito sa bise, huwag pairali ng crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Yan yung 20 pesos per kilo na binibenta, yung pinapakain sa baboy. Hindi mga hayop ang mga Pilipino. Ang pahayag na yan ni Vice President Sara Duterte, hindi pinalagpas ng Malacanang. Pati ang sinabi ng Vice Presidente na gagamitin lang sa politika ang 20 pesos kada kilong bigas na sisimulang ibenta sa Visayas. Promise na naman yan sa mga tao na alam mong para lang sa eleksyon at para lang sa kanilang mga senators, para manalo yung kanilang alyansa kuno. Buwelta dyan ng Malacanang. Huwag sanang pairalin ang crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. Magkaisa tayo para matupad ng Pangulo at ng pamahalaan ang mga aspirasyon para sa taong bayan. Dagdag pa ng palasyo, huwag maliitin ng bise ang NFA rice na galing sa mga lokal na magsasaka. Kapag po sinabi, ninuman, na ito ay panghayop na bigas, minamaliit po natin ang mga farmers natin na nagbebenta po sa NFA, sa ating gobyerno. Kapansin-pansin na inanunsyo ang planong pagbebenta ng 20 pesos na bigas ilang araw matapos lumabas sa Pulse Asia Survey ang sadsad na approval at trust ratings ng Pangulo. Inanunsyo rin ito sa Cebu na isang vote-rich province. Pero paliwanag ng palasyo, bago pa man lumabas ang resulta ng survey, planado na ang 20 pesos na bigas. Nagkataon lang ding daw na sa Visayas ito sisimulang ipatupad dahil doon may sapat na stock ang NFA. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Ito yung pinag-usapan natin kahapon. Yung 20 pesos na bigas na ilulunsad. Una mapapatupad sa Visayas at sa Mindanao. Gusto ko lang sabihin dahil lumalabas na kaya daw umusbong nga to dahil campaign period na yun yung mga patutsada ni Vice President Sara Duterte na sinagot naman ng DA, ng Department of Agriculture, na nakaka-insulto naman yun kung sinasabi mong pambaboy yung 20 pesos ng bigas. Dahil maganda yung kalidad. Sila nga mismo, yun daw yung niluluto sa Department of Agriculture. Yun ang kinakain nila, yung NFA rice at 20 pesos. Alam mo, dahil dyan sa usapin yan, curious tuloy ako, ano ba talagang lasa niyan? Kaya lang kasi, para makabili tayo niyan, dapat nasa Visayas tayo. Pero di kasi ano yan kahapon nakausap ko yung chairman ng Federation of Free Farmers. So syempre importante malaman natin ano ba yung pulso ng mga farmers dito. Kasi number one, they will be going to be affected by this. In what way? Kasi these are old stocks. So I guess this is one of the reasons why ang gobyerno natin gustong ilagay ito dun sa kadiwa ay
bukod doon sa gusto i-fulfill yung kanilang campaign promise, mabawasan talaga yung stock sa NFA, sa warehouse. Dahil Remember, oo. di ba nung nakaraan pinag-uusapan din natin ito, naipon ito. Kaya I was asking nga them, bakit hindi na lang ginawa ng gobyerno, since ang dami nating nasalanta ng mga kababayan noon, di ba, i-donate yun. Di ba? Kasi kailangan nila talaga ito tawag dito, mailabas sa warehouse. Because mabubulok yan. Totoo naman. Mabubulok yan kailangan. Ngayon, ang tanong dito, dahil kahapon sinabi ko sa inyo, di ba, is this something that parang mabibilib ka or what? Because this is not organic. Kumbaga, this is heavily subsidized by the government. Tayo rin naman manggagaling rin sa tax natin yung gagastusin nila sa pag-subsidize ito, pagbili ng NFA rice at para ito ay ma-distribute sa Kadiwa store. So, political optics, yes, maganda because yun na nga sinabi mo dahil ito ay malapit na eleksyon, yun yung nakikita nila doon. Pero kung tatanungin natin kung ito ba ay organic, meaning ito ba talaga yung makakaapekto sa paggalaw ng presyohan ng market sa rice? Hindi. Diba? Kasi nga, dahil ito ay ibibenta sa Kadiwa stores. So, kumbaga parang stopgap solution lamang ito. At paalala ng gobyerno po, huwag gamitin yung 20 pesos kada kilo ng bigas sa pangangampanya. Bawal yun. Bawal yun na, syempre yung mga ngako na tumatakbo bilang mayor or bilang sa mga probinsya na, ito, makukuha nyo yung 20 pesos kada. Bawal po yun, pinagbabawal. Sabi ni Commissioner, parang could be considered as vote buying. Yes. Kung nandoon Yun nga lang, pakainin mo yung mga supporters mo kunyari, in an event, pakainin mo sila. Ngayon because officially, campaign, nag-start na ang campaign period natin, that's considered vote buying. Kaya dapat mag-iingat yung mga... Mamaya, pag-usapan din natin Pag-uusapan natin yan. Pero ito, usaping beshi. Bistado ang beshi modus ng isang human trafficker. Ang mga biktima inuutusang magpanggap na magbeshi at kunwaring magbabakasyon lang sa ibang bansa. Pero ang kanilang bagsak sa scam hub. Nasa front na balitang yan si Elaine Fulgencio. Lilipad sana papuntang Hong Kong si alias Andy. May kasama pa siyang 2 babae. Pero hindi sila nakalusot sa immigration. Ayon sa Bureau of Immigration, kahina-hinalang ikinikilos ng mga ito, hindi rin daw nagtutugma ang kanilang mga sagot sa otoridad. Peke rin ang mga dokumentong dala nila. Nagpapanggap po na turista. Yun po ang pinalabas nila kasi yun po ang turo nung nag-recruit sa kanila na magtuturista kami, pupunta kami ng Hong Kong. Agad na hinuli ng NBI ang lalaki. Base sa investigasyon, ang 2 babae ay mga biktimang na-recruit sa social media. Pinangakuan sila ni alias Andy ng trabahong encoder na may buwanang sahod na $700 o halos 40,000 pesos. Once na lumapag ng Hong Kong, iiwan na ron and then may magsusundong papuntang Cambodia po para magtrabaho as scammer. Tumangging magbigay ng pahayag ang sospek. Maharap siya sa mga reklamong illegal recruitment at human trafficking. Habang sasailalim naman sa counseling ang 2 babaeng nasagip. Nagbabalita mula sa frontline. Elaine Fulgencio, News 5. Arestado naman po ang isang lalaking nagpapanggap na doktor sa social media. Nagbebenta pa siya ng mga peking medical certificate sa halagang 200 pesos. Nasa front na balitang yan si Carrie Cator. Hindi na nakapalagpa ang lalaking ito ng arestuhin ng PNP Anti-Cybercrime Group sa Pasay City. Ang salarin, si alias J na nagpanggap umanong doktor. Batay sa investigasyon ng mga pulis, nagbebenta online ang suspect ng mga peking medical certificate gamit ang pangalan at selyo ng lisensyadong doktor sa halagang 200 pesos. Kakilala pa raw ng suspect ang mismong doktor. Medical malpractice din po yun na walang medication, walang examination, walang laboratory, bigla ka nalang magbigay ng mismong medical certificate po. Ang suspect po ay mismo boyfriend po nung pamangkin ng doktor po. 6 na buwan na raw ginagawa ng suspect ang pagbebenta ng illegal na med-certs. Yan ay dahil daw sa pangangailangan sa pera. Hindi naman inaalis ng mga pulis ang posibilidad na may kasabwat ang suspect. Nakita din po natin na connected din po sa personnel or staff ng mismong doktor po yung suspect.
Mahaharap ang peking doktor sa mga reklamong false medical certificates and false certificates of merits or service sa ilalim ng revised penal code. Gayun din ang Cybercrime Prevention Act, computer-related forgery at computer-related identity theft. Paalala ng PNP-ACG sa publiko, mag-ingat sa pagpapakonsulta online at huwag tangkilikin ang mga peking MedCert. Nagbabalita mula sa Frontline, Kari Cator, News 5. Mga kapatid, dako naman tayo sa ibang updates. It's weather time. Kasama pa rin ang nag-iisang weather tito na laging may panahon para sa iyo. Tito Alvin, ano-anong lugar ba ang uulanin at maiinitan for today? Good morning, Maui, at good morning mga kapatid. Ulat panahon po tayo ngayong araw ng Biyernes. Magpapatuloy po ang matinding init at alinsangang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Dulot pa rin po ng ating tinatawag na easterlies. Maliban lang dito sa ilang parts ng Mindanao na apektado ng tinatawag nating intertropical convergence zone. At ngayong weekend, magpapatuloy pa rin po yung ating init ng panahon. Kaya sa mga bibiyahe at magbabakasyon, maghanda at mag-ingat po tayo sa matinding init na panahon, lalong-lalo na sa tanghali. Dito po sa areas ng Mindanao, medyo mataas lamang po ang ating chance ng mga pagulan at thunderstorms sa ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula. Kasama po dyan ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Kasama na rin po dyan ang ilang areas ng Soxargen. May mga possible thunderstorms din tayo sa ilang bahagi ng Davao Region at dito sa ilang bahagi ng Surigao, particularly dito sa Surigao del Sur. Pero pag wala po tayong pagulan, magiging maalinsangan pa rin po ang ating panahon. Pero again, mag-ingat po tayo sa mga possible effects ng mga thunderstorms na yan, lalong-lalo na ang mga flash floods at landslides. Magiging maaliwalas naman ang panahon natin sa malaking bahagi ng Visayas, kasama na po dyan ang Palawan, pero pagsapit ng tanghali, magiging maalinsangan nga at mainit po ang ating panahon. Particularly, ito pong mga areas na may kulay pula, yan po yung mga areas na may matataas na heat index. Kasama po dyan, ito pong ilang bahagi ng Panay Islands at Negros Islands, ito pong eastern section ito at western section naman ng Negros, maging dito sa area ng Cebu at Bohol area. Magpapatuloy din ang matinding init ng panahon at malinsangang panahon dito po sa malaking bahagi ng Luzon, particularly sa mga areas na nasa pagitan ng bundok. Ito pong Cagayan Valley at ito pong mga kapatagan na area, ang malaking bahagi ng Central Luzon. Ganun din po ang Ilocos Region, kasama na po dyan ang La Union at Pangasinan. Kasama na rin po dyan ang Batangas at area ng Cavite. Kahapon, meron tayong mga isolated na mga pagulan dito po sa mga areas ng Bulacan, pero yan po ay mga localized nga lang po na hindi naman po nagtatagal. Bihira pong umulan, pero if ever, yan po ay hindi nga naman nagtatagal. Dito po sa Metro Manila, magiging mainit at malinsangan pa rin po ang ating panahon. Posibleng umabot sa hanggang 40 degrees Celsius yung ating heat index. Kaya again, maghanda at mag-ingat po tayo sa matinding init ng panahon. Ugaling uminom ng sapat na dami ng tubig at umiwas po sa direktang init ng araw. Humahaba pa po yung ating daytime o yung ating tagal ng umaga. Maaga pong sumikat ang ating araw. Kanina po yung 5:36 ng umaga at muli pong lulubog mamayang 6 p.m. ng gabi. Muli, ito po ang inyong Weather Tito Alvin. Laging may panahon para sa inyo. Sa aming pagbabalik, silipin po natin ang public viewing ng labi ni Pope Francis sa St. Peter's Basilica. Vice President Sara Duterte hinikayat ang publiko na huwag iboto ang mga kandidato sa pagkasenador ni Pangulong Bongbong Marcos. At sa mahal ba o mura, aalamin natin ang bentahan ng karning baboy ngayon sa Agora Public Market sa San Juan. Kasama ang ating nag-iisang Yora Mami Chiki. Marami pa tayong baong pampahappy ngayong araw, kaya tutok lang sa inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid! Po ang Good Morning Kapatid. Silipin po natin ang sitwasyon sa St. Peter's Basilica sa Vatican kung saan nakalagak po ang labi ni Pope Francis para sa public viewing. Mag-aalas 12 na ng hating gabi sa Vatican pero daan-daan pa rin ang nakapila para masilayan ng Santo Papa. Di malabong ma-extend ulit ang public viewing dahil wala pa rin pong patid ang pagdating ng mga nakikidalamhati kahapon. Umabot na nga sa 25,000 ang dumating sa unang araw ng public viewing at katunayan po niyan, 1.5 oras lang sinara ang Basilica para sa mabilisang paglinis. Nakatakda sa Sabado ang libing ni Pope Francis sa St. Mary Major Basilica.
Biyaheng Vatican na po si Pangulong Bongbong Marcos para dumalo sa libing ni Pope Francis. Habang tuloy-tuloy po ang dating ng mga nagdadalamhati sa public viewing sa St. Peter's Basilica. Nasa front na balitang yan si Jovi Francisco. Parang walang katapusan ang pila sa St. Peter's Square sa Vatican para sa public viewing sa labi ni Pope Francis. Ayon sa Italian Police, umabot sa 25,000 ang bilang ng mga nagpunta sa unang araw ng visitation. May mga naabutan tayong Pinoy sa pila para masulyapan sa huling pagkakataon ang Santo Papa. Malungkot kasi ama natin siya. Malaking dagok din, kawalan, pero tatanggapin natin ang kaloob ng Diyos. Sobrang lungkot po, nakakabigla. Hindi mo akalain dahil last appearance pa siya. Yung pala, nahihirapan na siya nun. Bale, wala naman ang halos 2 oras sa pagpila dahil nabibigyan ng pagkakataon ang lahat na masilayan ng malapitan si Pope Francis. Hanggang sa Biyernes, ang public viewing mula alas 7 ng umaga hanggang alas 12 ng gabi oras sa Vatican. Sa labas ng Basilica, naghahanda na para sa funeral rites ni Pope Francis sa Sabado. Nakapose na ang mga barikada. Dadalhon niya ng world leaders, kabilang si Pangulong Bongbong Marcos, sa Basilica of St. Mary Major ililibing ang Santo Papa alinsunod na rin sa kanyang hiling. Nakahanda na sa naturang basilika ang lugar kung saan ihimlay si Pope Francis. Kabilang sa mga ritual at tradisyon ng simbahan, ang Novenjales o ang 9 na araw na pagluluksa. Magsisimula ang unang araw nito sa Sabado sa funeral mass ni Pope Francis. Sa loob din ng 9 na araw, magsisimula ang general congregations ng lahat ng kardinal. Magsisilbi itong campaign period para sa mga papal candidates para magpahayag ng kailang vision sa simbahan. Sa pagitan ng 15 to 20 days ng pagkamatay ni Pope Francis, sisimulan ang conclave, ang botohan sa susunod na Santo Papa. Kabilang sa mga papabile o mga matutunog na magiging Santo Papa, ang Pinoy na si Luis Antonio Cardinal Tagle. Pero humiling ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP na iwasang ikampanya si Cardinal Tagle para maging susunod na Pope. Dapat daw irespeto ang conclave at hayaan ng mga kardinal na magdesisyon. Pinakamainam daw na ipagdasal si Cardinal Tagle at iba pang cardinal electors. Kabilang sa Pinoy Cardinal na boboto si Caloocan Bishop Pablo Cardinal David. Nasa biyahe na ngayon si Cardinal David para makaabot sa libing ni Pope Francis at para sa botohan ng susunod na Santo Papa. Nagbabalita mula sa Frontline, Jovi Francisco, News 5. Yun nga sinasabi sobrang dami talaga ng mga pumipila doon para masilayan. Yung interview namin na pare na Pilipino na nag-aaral ngayon sa Rome, sabi niya kahapon, pumila daw sila ng 2:30 ng tanghali. Hulaan niyo kung anong oras sila nakapasok. Gabi 7:30. Wow. Grabe, no? Para lang makita talaga si Pope Francis. Siyempre, this is a once in a lifetime na makakapag-pay ka ng respect sa isang Santo Papa. And it's the last time. Yes. Kasi yun nga, nandito tayo ngayon dun sa tinatawag nilang 3 stages of funeral ng Santo Papa. Number 1 is the preparation of the body, which is already ginawa na nila noon. Pangalawa ay yung public viewing. Pangatlo is the funeral. So, yung nangyari nung kinuha siya doon sa apartment, yung sa residence niya, yung sinelyonahan na yung door yun, di ba? Ang tawag daw doon ay traslasyon din, because traslasyon means to move, di ba? Para dinala dito sa St. Peter's Basilica. So, nakita nga natin, sobrang dami ng tao. So, ngayon, ang tawag dito, yung 9 days of mourning, Andre, Novenjales. Novenjales, yes. Novenjales. Tapos ngayon, ang kanilang state ngayon, ang kanilang, sitwasyon ay interregnum. Ibig sabihin, state ng pagkamatay ng isang pope na habang wala pang namumuno sa kanila. Ang namumuno lang sa kanila ngayon yung Carmelengo. Yan yung kumbaga parang OIC. To make sure na lahat ng proseso, lahat ng tradisyon ng Katoliko, simbahang Katoliko ay nasusunod kahit wala yung leader. Diba? Pero bawal siyang mag-tweak ng mga policies. Susundan lang yun kasi OIC lang siya. Para ano lang yung transition. And out of respect, hindi nila pinag-uusapan ngayon sa Vatican. All the cardinals are there, syempre dahil sa pagtitipon, dahil mamimili ng bagong pope, pero hindi ito pinag-uusapan. Out of respect dito sa pagkamatay ni Pope Francis. Hanggat hindi pa patapos, hanggat hindi pa nalilibing, hindi muna pag-uusapan. At hinihikayat ng publiko, alam ko nakikita niyo to online, di ba pinag-uusapan natin, ayaw na ikampanya to na parang may mananalo na syempre tayo bilang Pilipino, we want Cardinal Luis Tagle to be
di ba? Hopefully, the next Pope. But, First Asian. historical yun eh. But the thing is, sinasabi nga, huwag natin gawing sabong, huwag pagpustahan. And you know what, in defense of us Filipinos naman, I think kasi, di ba, mahilig tayo sa lahat ng anything that brings Filipino pride. Yes, yeah. I don't think at this Oh, point... that's true. Boxing, Pacquiao, and beauty Miss Universe, queens. correct. But I think at this point, no, even when I watch or see or kumbaga observe mga nagpo-post mga netizens online, I think it's never ill-meaning. I think talaga tayo bilang mga Katoliko mostly, no, nandito sa Pilipinas, we really want to see sana it would be nice to see a Filipino cardinal become the next pope. But again, they're trying to veer away talaga from talking about this. Alam mo kung bakit? Meron din kasi tayong hindi magandang kultura dito sa Pilipinas. Ang nangyayari kapag mayumayao, pinag-uusapan na kaagad sinong pamalit. Pinag-uusapan na kaagad kung sino. Maski sama na dito, di ba? Hindi pa man nawawala, pinag-uusapan na. So I think, yun ang iniiwas natin talaga, yung ganong klase. Kasi kilala tayo din sa ganon eh. At ayaw ng Vatican yun, ayaw nilang pag-usapan. And even si Cardinal Tagle, even before pa na buhay pa si Pope Francis, noon sinasabi na, uy, matunog ang pangalan niya. Kasi even nung selection pa lang nung si Pope Francis yung nanalo, nasa radar na siya ng mga kardinal. Diba na medyo matunog nga siya kasi siya yung parang Asian Pope na kaparehas ng vision ni Pope Francis. Ayaw niya, he's very sensitive about it, wag pag-uusapan niya because let us also, kumbaga aside from igalang natin yung proseso ng conclave, igalang din natin yung yung spiritual guidance. That's right. Kasi whatever happens, kung sino man yung uupo doon, it is God's will. O, di ba sabi na nga nila, it's the Holy Spirit who helps pick, no? And ako lang, parang, yun nga, feeling ko, kaya rin sila may pakiusap na wag na sanang pag-usapan yung tungkol, or ipang kampanya. Oo, si Cardinal Tagle, hindi lang naman para kay Cardinal Tagle, kundi para sa ating din mga Pilipino, that we allow the process to happen. Naturally. You're right. And lastly, very quickly lang, sinabi rin nila kasi before, yung black na Pope na supposedly siya yung mananalo, pero si Pope Francis, sinasabi din ng CBCP. Kasi usually, yung mga pinag-uusapan, yung mga may lamang kuno outside, hindi nangyayari yun eh. So, di ba, baka mag-boomerang din sa atin. At saka, alam din kasi natin the power of the netizens ng mga Pilipino, ha? One of the largest users tayo ng internet. So, kaya rin may pakiusap. Kasi nga, alam din natin na meron din talagang influence somehow. And ayaw din naman nilang ma-taint yun. Ibig sabihin, hindi naman kailangan ni Cardinal Tagle ng pangangampanya natin para makuha siyang pope. Naintindihan mo, hindi niya kailangan. Tsaka walang impluensya tayo doon sa magiging proseso nila. So parang after everything at the end of the day, kung sino talaga yung magiging, kumbaga, pupunta sa posisyon na yan, siya at siya talaga. Kasi alam mo kung bakit, pag yan pinangampanya pa natin, parang sinabi natin may politika pa dyan. Ayan ang, diba naiintindihan mo? Yan na nga lang yung walang politika yung pagdating sa pagpili ng bagong Pope. At paalala lang po, bukas po mga kapatid, 3:30 p.m. po, ang Paalam Lolo Kiko, a special coverage ng News 5 sa burial ni Pope Francis, to be anchored by Gretchen Ho and Jester de los Santos. Simulcast po yan sa TV5, sa One News, sa 1PH at sa RPTV. Bukas po, Paalam Lolo Kiko at 3:30 p.m. Dumalo si Vice President Sara Duterte sa campaign rally ni mayoral candidate Isko Moreno sa Tondo, Maynila kagabi. Bukod kay VP Sara, present din sa event si re-electionist Senator Amy Marcos. Kinampanya ng bise si Moreno ang Duterte senatorial slate at si Senator Amy. Hinikayat ni VP Sara ang publiko na huwag iboto ang mga kandidatong ine-endorso ni Pangulong Bongbong Marcos. Matatandaan kamakailan lang nang i-endorso ni VP Sara si Congresswoman Camille Villar na tumatakbo bilang senador sa ilalim ng alyansa. Ang pangako, 20 pesos ang kilo ng bigas. Na hanggang ngayon ay hindi pa naibibigay. Kaya, anong pwede ninyong gawin? Huwag ninyo, alam mo, tayong dalawa talaga makakulong dyan sa tanggalin mo. Huwag ninyo iboto ang mga kandidato niya. Dahil ang mga kandidato niya ay nagsasabi sa kanya na okay lang na magsinungaling ka.
okay lang na hindi mo tuparin ang pangako mo sa mga tao. Nagbigay naman ng update si VP Sara sa lagay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa dahig. Maayos naman daw ang kondisyon nito pero hindi raw marunong maglaba, magluto at maglinis ng kwarto si Digong. May biro pa si VP Sara sa mga taga-Tondo. Paano makauwi si President Duterte? Kidnapin din natin doon, mama. Punta tayo lahat doon. Akong bahala sa ticket ninyo, ha? Samantala, nadagdagan pa ang bilang ng mga kandidatong pinagpapaliwanag ng COMELEC dahil sa alegasyon ng vote buying. Ilan sa mga kilalang pangalan ang mga mayoral candidate ng Maynila na sina Isko Moreno at Sam Versosa. Nasa frontline ang balitang yan, Simon Gualvez. Hindi pa man nareresolba ang mga unang aligasyon ng vote buying, may panibagong set o listahan na agad ng COMELEC ng mga kandidatong pinararatangan ng pagbili ng boto o pag-abuso sa resources ng gobyerno. Kabilang sa pinadalhan ng show cause order ang dalawang tumatakbong mayor sa Maynila na sina Isko Moreno at Sam Versosa. Pumalag naman ng tutuktuin party list representative sa kanyang FB Live. Kami pa yung babalik na rin na bumibili ng boto. Kayo na ho maghumusga sino talagang namimili ng boto. Sumugod pa nga ang kongresista sa San Andres Sports Complex para ireklamo ang di umano'y tunay daw na bilihan ng boto. Nasa loob daw nito ang kapatid ni re-electionist Mayor Honey Lacuna. Nagbibigay ng 1,000 ngayon sa mga kababayan natin. Nakasalukuyan nakalak yung gate. Pagpasensya nyo na, ayoko itong gawin. Pero dahil binabaliktad po kami rito sa Maynila, kailangan ko na siyang gawin ngayon. Nakarating na raw sa COMELEC ang reklamo at pag-aaralan na rin ito. Sagot ng kampo ni Honey Lacuna, may tamang lugar para sa aligasyon ng vote buying. Pero hanggat maaari, iprioridad daw muna ni Versosa ang pagsagot sa mga aligasyon ng COMELEC laban sa kanya. Ang isa pang napadala ng show cause order na si Moreno, hihintayin daw muna ang formal na kopya nito bago magbigay ng pahayag. Bukod sa dalawang Manila mayoralty candidates, kasama rin sa nireklamo ng abuse of state resources si Caloocan City Mayor Along Malapitan. Ang alegasyon na mahagi raw siya ng higit 3,000 pesos sa kada tao sa Galino Court. Itinanggi ni Malapitan ng reklamo. Anya, ito raw ay nasa ilalim ng programang Agapay sa Manggagawa ng Caloocan LGU na nagawaran naman ng exemption sa spending ban ng COMELEC noon pang Pebrero. Sa kabuuan, nasa 28 kandidato ang pinagpapaliwanag ng COMELEC dahil sa vote buying. 10 riyan ang tumatakbong mayor, habang 7 sa pagkakonsehal, 6 sa pagkakongresista, 3 sa pagkagobernador at tig-1 bilang vice mayor at miyembro ng sangguniang panlalawigan. Nanindigan naman ang ahensya na handa nilang suspindihin ang exemption ng pamamahagi ng mga ayuda kapag nagpatuloy ang mga ganitong reklamo. Ang sa amin lang, gusto lang namin alamin, nagamit ba yung pondo sa pamumulitika? Nagamit ba ang pondo para i-promote ang kandidatura ng ilang kandidato? Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Tila nangingialam daw ang China sa paparating na eleksyon dito sa Pilipinas. Kinumpirma rin ng COMELEC na mayroon ngang nagtatangkang mang-impluwensya sa eleksyon. Nasa frontline ng balitang yan si Mea Los Baños. Hindi lang daw sa West Philippine Sea nang hihimasok ngayon ang China. Sa pagdinig ng Senate Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones, ibinunyag ng National Security Council o NSC na tila nakikialam daw ang Beijing sa 2025 midterm elections. There are indications, Mr. Chairman, that information operations are being conducted that are Chinese state-sponsored in the Philippines and are actually interfering in the forthcoming elections. Ayon kay NSC Assistant Director General na si Jonathan Malaya, nakatuon ang operasyon ng Beijing para suportahan ng mga kandidato nilang manalo at siraan ang mga kontra o anti-China. Isa raw sa halimbawa nitong idinadaos ngayong balikatan exercise ng Pilipinas at Amerika. Gumagamit daw ng mga local proxy ang China para ikalat ang script nila sa social media. You will see narratives coming from Beijing that the Balikatan exercises is a threat to regional peace and stability. And you'll also hear that kind of statement coming from local proxies who follow the script coming from Beijing.
Sinigundahan naman ni Committee Chairman Francis Tolentino ang pahayag ng NSC. Katunayan, naglabas pa siya ng kopya ng tseke na nagkakahalaga ng 930,000 pesos na binayad daw mismo ng Chinese Embassy sa isang marketing solutions firm noong 2023 para kontratahin silang magpatakbo ng troll farm o mga keyboard warriors. Daan-daang fake social media accounts daw ang ginawa ng kumpanya para ipakalat ang gustong naratibo o kwento ng China at siraan ang ilang opisyal ng ating gobyerno. Ang mas nakakabahala, hindi lang daw isa, kundi marami pang kumpanya ang kinontrata nila. Akala natin ay yun ang tunay na sentimiento ng mga nagpo-post at nagre-react, subalit ito pala nagpapatunay na binayaran. Binayaran ng People's Republic of China para sirain hindi lang ang kredibilidad ng isang tao o namumuno kung hindi ng ating bansa. Sa ngayon, wala pang pahayag ang Chinese Embassy at ang Malacanang sa mga revelasyon sa hearing. Pero ang NSC tukoy na raw ang mga kandidatong posibleng sinusuportahan ng China. May listahan na rin daw sila ng mga local proxy kasama ang 10 sikat na social media influencers na kasabwat umano ng China. Plano silang paimbestigahan sa National Bureau of Investigation. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Sa iba naman pong balita, nakipagtulungan ng MWell sa De Los Santos Medical Center para mapadali ang experience sa mga pasyente at doktor dito. Sa ilalim ng kasunduan, tinulungan ng MWell ang digitalization ng corporate clinic management system sa ospital. Ibig sabihin, centralized na sa isang database ang records sa ospital. Pwede raw itong ma-access ng mga doktor at empleyado sa isang online portal. Bukod sa pagpapagaan ng trabaho ng mga doktor, mapapadali rin daw nito ang pagkonekta ng mga doktor sa kanilang pasyente. Mapapaikli yung mga paglinya ng mga tao through the patient queuing system. Paano po yung mga automate? Number 2, ito po ba ay makatutulong para po mas mapadali yung pagkuha ng mga reseta ng mga pasyente, pag-refill po nila ng kanilang mga gamot kapag nauubusan na po sila, lalo po yung mga pasyente po na may mga diabetes, may high blood po na month in, month out po napapatingin po, kailangan po nila magpa-laboratorio, kailangan din po nila uminom ng mga gamot. Yung po matutulong po through digitalization. At the same time, mapababa yung administrative burden, yung pagdodokumento ng mga doktor. Si MWell Chairman Manny V. Pangilinan ay chairman din po ng TV5. Sa amin pong pagbabalik, Kobe Paras na ispatan na may bagong ka-holding hands. Ito naman ang pampalamig ngayong tag-init. Gagawa tayo ng cheesy mais con yelo ice candy. O, diba? At sa mahal ba o mura, may pagbaba o pagtaas nga ba sa presyo ng karning baboy isang linggo matapos ang Semana Santa? Yan ang aalamin natin mula sa ating Nyora, maya-maya lang. Nanay, tatay, mga kapatid, huwag po kayong aalis. Magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid! Ilang araw matapos pong pumanaw ang OPM legend na si Sir Haji Alejandro, buong pagmamahal na inalala ng singer-actress na si Rachel ang kanyang ama na tinawag niyang the brightest star in a galaxy. Ani ni Rachel, si Haji ang nagsilbing sun sa kanilang galaxy at silang magkakapatid ang mga planetang umiikot sa kanya. Laging kabuntot sa mga lakad ng kanilang dad wops dahil para sa kanila, anywhere with him ay masaya. Kahit pa nakasama niya ang ama sa last 2 months nito, hindi pa rin daw ito sapat para ihanda ang kanyang sarili sa paglisan ng ama. Sa huli, sinabi ni Rachel na sisikapin niya to always make her daddy wops proud in everything that she does. Bilang pagpupugay naman po sa nag-iisang superstar Nora Honor, muling mapapanood sa Hapon Champion ng TV5 ang kanyang natatanging pagganap sa seryeng Sa Ngalan ng Ina. Simula sa Lunes, April 28, muling balikan ang pagganap ni Nora bilang si Elena Deogracias, ang may bahay na napilitang sumabak sa politika matapos paslangin ang kanyang asawa. Tampok din sa serye sina Christopher De Leon at ang anak nilang si Ian De Leon. Sa seryeng ito rin, ginawaran ang aktres
ng Best Actress Award si Nora mula sa PMPC at Gawad Tangi Awards for Television. Spotted in Bali ang basketballistang si Kobe Paras na may ka-holding hands na babae. Sa entertainment website na Fashion Police, isang netizen ang nag-post ng larawan ng basketballista kasama ang isang babae sa Bali. Bago ito, naiulat ding nag-unfollow sa isa't isa sa Instagram sina Kobe at ang kanyang girlfriend na si Kylene Alcantara. 4 weeks na usap-usapan ang paghihiwalay na raw ng dalawa. Pero ayon sa isang artikulo ng pep.ph, unang linggo pa nitong buwan nang maghiwalay ang dalawa. Tumaas po ng 10 pesos hanggang 20 pesos ang presyo ng karning baboy sa ilang pamilihan. Kaya naman, kumustahin po natin ang bentahan nito sa Agora Public Market sa San Juan. Kasama po ang ating nag-iisang Nyora. Mami Chiki, ano po bang dahilan ng pagtaas ng presyo dyan? Pinipilit ko nga mag-smile kasi tama, 10 to 50 pesos nga ang taas, particularly dito sa Agora Market. And ang kinakausap ko dito, yung mga matatagal na talagang may pwesto dito. So alam nila yung pag-akyat baba ng presyohan ng baboy. At very unusual nga daw na nagtataas ngayon tapos na ang Holy Week, tapos na ang Pasko. Pero ito nga lang daw, kahapon sinabay sila natataas ang 5 pesos per kilo ang presyo ng baboy. Kaya kailangan din nilang i-absorb yung ganun mga presyo dahil merong hangganan din naman ang presyo pwede nila ipasa sa mga mamimili. So ito, tawagin ko si Ron. Ayun, wala si Ron Bukid, aking kakwentuhan, ang owner ng Boy Nene Stall. Siyempre, hello Mang Boy, Ma'am Nene, ang mami at daddy ni Ron. Sabi ko nga, sa tagal mo na ginagawa ito, sa tagal nyo na dito sa business ito, napansin mo nga na medyo irregular o hindi mo inasahan yung ganito pagtaas sa ganitong panahon? Hindi po. Kasi talagang mababa siya nung mga nakaraang taon eh. Tapos parang yung pagtaas niya, sobrang bumulusok yung presyo na around 95 to 100 pesos. Kasi sabi natin, compare natin ang presyo ng baboy per kilo noong 2024, mga ganitong panahon, natin mo nasa 225, mga Opo, ganyan. 225 po ang ngayon, puhunan. ang per kilo ng baboy nasa yung farm gate. Yung pinaka-capital niya po is 320. 320. So parang almost 100 pesos ang tinaas. Opo, 100 pesos. Oo. Ay, alam mo, ito, ngayon ko lang actually din natutunan, Angela, na so papresyohan nila yung baboy, isang buong baboy. Tapos, alam naman natin na iba-iba yung nagiging presyo per kilo ng mga parate. So, ito na po, ang presyohan ngayon dito. Daanan ko lang Ron, sa ating giniling, umpisahan natin na dating 370, ayan, nasa 380 to 385 na ngayon. Ang liempo na dating 430, nasa 440 to 450 na ngayon. Max na daw yan, 450 ang liempo. Yan na ang pinakamataas na usually binibigay mo presyo, no, Ron? Ang ribs naman, nasa 350 mula 340. Ang pata, ganun din, 350. Ang maskara, 20 pesos sa tinaas. Sarap pa naman magsisig. Paano ba yan? 320 per kilo mula 300. Pero at least yan yung medyo mababa na sa lahat ng parte, no? Kaya ng mga can-afford natin ngayon. Ang pige, nasa 380 per kilo mula 370 sa pesos sa tinaas. Kasim, ganun din, 380. Ang pork chop, nasa 380 din mula sa 370 per kilo. Pag-usapan natin samantala ang frozen meats. Ayan, frozen pork kasi nandiyan na rin. Tingin mo may kinalaman yan sa presyo? Meron po. Kasi pag mas mababa po yung frozen meat, mas mabibili siya, mas tatangkilikin siya ng mga tao. Lalo na sa mga nagbi-business, mga canteen, restaurants, yun po. Yun po yung binibili nila kaysa sa ano. Kasi ang difference, 100 pesos eh. Ay, bawa sa liempo, baka kabili ka ng mga 350 na frozen. Ganun ba yun? Ganun kalaki? Hindi naman. Baka less than pa po. Baka less pa. Pero siyempre, yung kalidad may epekto din. Yung para sa mga sanay na araw-araw mamalengke, yung mga para sa bahay, hindi po ba? So yun din, doon din napupunta. So meron nga mga frozen meats or frozen pork na available ngayon sa market. Nakaka-apekto sa dati nga, alam ko, sanay na sanay ka noon. Siguro puno-puno itong ano mo, no? Oo nga, hindi nila makita. Ayan, dati parang makikita natin na puno-puno yung kanilang sabitan. Nakikita ba? Nahagip ba? Ayan, no? Wala na. Ngayon, ang ginagawa mo, hindi mo na, ba't nga ba ganyan? Oo. Parang tinatansya ko na lang po yung pagtinda ko ng isang araw hanggang ilan yung kaya ko.
And usually, Dati, mga tatlo. tatlong baboy. Tatlong dalawa, pinakamahina na yun. Tapos, ngayon, half. So sana ito ay pansamantala lang. Sana ay mag-adjust na rin ulit. Tanong ko nga sa'yo, alam mo naman yung balita na sinusubukan na ibenta ng magkaroon ng 20 pesos per kilo na bigas. Subukan nila sa Visayas. At syempre, ang plano is mangyayari yan sa buong Pilipinas. Paano sa tingin mo makaka-apekto ang pagbaba ng presyo ng bigas sa tinda ng baboy? Magkakaroon po sila ng dagdag na budget. Oo naman. So sana ibili na lang nila ng baboy. Tsaka syempre, masarap pagka can-afford mo yung kanin, kailangan mo ulam eh. Di ba? Parang gano'n. Mas marami ang ulam kaysa sa kanin. Oo nga. So i-monitor pa rin natin. Sana hanggang dyan na lang talaga yung pagtaas dahil sabi mo nga, nakamax ka na sa presyo binibigay mo. Kayo na ang makakaramdam ng pagtaas ng presyo kung mangyari pa yan, kayong mga vendors. Okay. Sa pagbalik natin dito mamaya, Ron, pakita mo sa akin, nabanggit na rin natin yung mascara. Yan yung pinakamurang parte ngayon at 320 per kilo. Gusto ko yata matuto kung paano ba mamili para sa sisig at kung paano tayo maghiwa-hiwa. Okay? Yan ang babalikan natin dito sa Agora Public Market. Back to studio. Maraming salamat, Mami Chiki. Nagdadagdagan pa ang bilang ng mga Pilipinong nakatanggap ng libreng postiso at denture kits mula sa Polydent. Naniniwala ang Polydent na likas na masiyahin ang mga Pilipino pero marami pa rin sa ating walang confidence na ngumiti. Misyon daw nilang ibalik ang ngiti ng mga Pilipino one denture at a time. Sa nakalipas na 2 taon, higit 80,000 postiso care kits din ang naipamahagi sa higit 30 lugar sa Pilipinas. We want to continue to help more Filipinos. Right now, with all the 3 years combined, we are at 5,600. Marami pong mga Pilipino na wala pang ngipin. So we want to reach all of them. We reach more cities, lalo na yung mga hindi napupuntahan, para lahat ng mga Pilipino pustiso confident with their smiles. Sa aming pagbabalik, Chinese aircraft carrier na ispatan malapit sa Hilagang Luzon habang isinasagawa ang balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika. Cebu Pacific nagpaalala ang ingatan ng mga dokumento matapos di pasakayin ang isang matandang may maliit na punit sa kanyang passport. Yan at iba pang mga mainit na balita ihatid sa atin ni Ted Filon at DJ Chacha. At sa luto na po, gagawa tayo ng cheesy mais con hielo ice candy. Kaya tuloy-tuloy lang ang pagtutok. Magbabalik ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning Kapatid! At nagbabalik po ang Good Morning Kapatid! Kapag tag-init, matik, paborito ng mga chikiting natin ang ice candy. Susubukan po natin gumawa ng cheesy mais con hielo ice candy. Ang mga sangkap pong kakailanganin: tubig, cornstarch, asukal, evaporated milk, powdered milk, condensed milk, corn kernels, corn flakes, at keso. Paraan po ng pagluluto, pagsasama-samahin natin ang tubig, cornstarch at asukal. Lulutuin natin yan hanggang kumapal ang ang texture. Mama! Sorry, akala ko yung mukha kailangan kumapal. Friday na. Easy. Konti na lang. Ang dami kasing nagkalat. Okay. Next naman Baka, baka masasaktan yung mga tumatakbo. Grabe. Ang pinapatunguhan ko nga lang to, ikaw eh. Ikaw pa na. Ako pala. So, water tayo. Lahatin natin. And then, cornstarch. I think this one, no? Yes. Everything. Okay, wait. You have to, Ano kailangan? Wait lang. Yan. Ito tayo sa, diba? So, ito at saka yung, what's the other one? Sugar. Okay, sige. Palagay ko sugar muna tayo. Yes, Mama. Kasi hindi pa ito mainit eh. Okay. So, sino sa inyo ang laking ice candy? Ako! Nagtinda pa kami sa bahay niya before. Magkano pa nung time na yon, Mama Angela?
2 pesos. Oh my gosh. Mahal na nun ah. Mahal Gusto na nga nun. lang Parang dati si 50 lang yun ah. Okay, kakwento ko. So kahapon, nung ako'y tumikom ng lechon, sa kabilang thank you bahay. ah. Thank you pala. Yes. So, Batiin mo okay, yun, Rachel's. lechon. Horno. Okay, horno. Pero wait, kwento ko lang. Natuwa ako kasi may nagbebenta ng ice candy dun sa tapat. 5 pesos na ang ice candy ngayon. 5 pesos. Wala, Tapos, inflation ano yung eh. favorite flavor nyo dati? Yung ginagawa ng mama ko yung melon, Melon. or Melon yung masarap. Mango. vanilla. Avocado mas Vanilla masarap. Or uso rin yung Chocolate. buko. Buko, di ba? Basta pampalamig. Masarap talaga. Oh my gosh. Eto Bumili na. ka ng ice candy. Hindi na mama kasi sarado pa sila umaga. Paano mo nalaman? May nakapaskil. Nakapaskil doon na. Sabi ko, bumalik yung childhood memories ko. 5 pesos for ice candy. Tsaka di ba nung Ice time na candy. yun na pag nagbebenta ng ice candy, ang palabas mo sa nanay mo, bibili ka ice candy, pero ang totoo, makikikollect-call ka. Diba sa mga nanay? bahay, no? Kasi hindi naman Nagpapatawa. uso Sa dati, tindahan. diba? So ulitin lang natin, ang first natin ginawa ay nilagay natin yung tubig sa pan, yung sugar, at ngayon yung cornstarch. Hihintayin lang natin hanggang mangapal. Or maging yung texture niya ay thick. Thick. Oo. Okay. Anyway, alam niyo naman na ang lahat talaga ng ating mga niluluto, kunwari sauce, maski sa chop suey, gusto niyong pa-thicken yung mixture, ang ilalagay niyo talaga lagi ay cornstarch. Pero mag-iingat kasi yung mga konti lang na cornstarch na yan, mabilis na yan makapangapal. Kung ayaw niyo magmukhang ice cream yung chop suey niyo, konti-konti lang. Tama. Okay. Mabilis mamuha. Ang satisfying panoorin, no? Tingnan mo, diba? Ang pagluluto talaga nakaka-relax yan. Biyernes na. Yes. Ano ang mga plano nyo? Wala pala. Well, Wala, gumawa gumawa rin ng namin ice ang candy. anak namin kasi sa ilalaban sa isang basketball tournament. Good luck, Mio! Si Mio na ang pogi-pogi. Ang gwapo-gwapo. Wait, so habang ginagawa ko to, mamaya papatayin natin yung kalan kapag nangapal na. Pero ngayon, ang gagawin nyo na ay ihahalo nyo na yung evaporated milk, Okay. powdered milk, at condensed milk. Lahat ng gatas. Go, Okay. Evap muna. Pagkaluto na lang daw muna. Sige, later na. Okay. Alam nyo, naalala Pinamadali nyo. ko kasi baka mamaya biglang pumasok si Manong Ted and DJ. Oo, alam niyo, mama, kuya, and ate, naalala niyo nung bata rin tayo, kunyari may ice candy na, para sa akin, ang pinakamahirap yung pag-aantay na tumigas yung ice candy. Kasi una, may tatanungin ako sa'yo, bakit mo naman hihintayin Ako talaga hinihit kasi excited ako pag, let's say, pag kami gumagawa, mama, sa bahay. Gano'ng katagal ba yun niloload usually? na. Overnight ata yun. Oo, Overnight matagal yun. para Ibaba masarap. ilalagay Pero mo alam sa mo yung kasi pag tumulong ka sa freezer. paggawa, tapos lalagay yung sa freezer, so parang, oh my God, check ka ng check every hour kung Alam mo, tumigas may na. kalokohan yung mga kapatid ko dati, yung ice candy, ang nilagay nila sa ice tubig. Pero Kaya 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 kainin mo. Ang laki laki nun. nun. Tapos ipe-freeze mo ulit. Magpakasawa ka. Laro-laro lang yun, Oo, syempre. laki nun. Kasi ano naman yun. babalik-balikan. Pero dati, meron din magandang ginagawa, yung nilalagyan ng gelatin sa loob. Eh, Yung masarap parang yun. cathedral yung itsura. Ang nanay ko naman naiinis sa amin, gagawa ice candy, sarap, pinaghihirapan. Tutulong kami sa kanya, bibenta. Pag nakikita niya yung bentahan ng ice candy, walang laman. Kasi nga. Walang di nabibenta, nakakain na namin. Anim kami magkakapatid eh. Or pwede rin pinambili nyo na ng plastic balloon. Talaga, diba? Nakita mo naman yan, Ang budget natin para dyan ay 230 pesos for 10 to 15 na ice candy. Oh, so magkano yun per ano? 230 divided by 10. So bakit lalabas 23? 23 pesos. Okay, Pero so, kasi try na special natin. to, may mais kasi to, hindi lang to juice lang or kayo liquid dyan. lang. Ayan, ay okay, ay. I'm Pwede so na. Uy, happy. uy. Okay, again, ang laman nito mama ay may mais. Cheesy mais. Cheesy mais kunyelo. Yun. May cornflakes. Ay, para ka na nag-breakfast nito It's like a whole breakfast in an ice candy. Ano nangyari kay Mama Ange? Masarap! Masarap, oh my God. Hindi ako magaling talaga magaling. Ay, panalo to. Gusto ko to. Alam mo, parang feeling ko pwede pa siya lagyan din ng buko bits, no? sarap. Pwede rin. Sarap no, mama. Husay. Panalo to Oh, very good. Oo. Sarap. Very, very, Love very it. good. Matutuwa po yung mga anak dito, yung mga bata. At saka yung mga batang 90s, di ba? At saka, ma'am. mama, alam mo kung ano yung masarap din sa kanya, mama? Nilagyan mo siya ng mais. At so, meron cornflakes. kang, and cornflakes, kaya meron kang ginangat-ngat, may ninunguyak ka. May texture, masarap. Okay. O, sige. Sa aming pagbabalik sa Balik Alindog, paano nga ba maiwasan ang sore eyes lalo na ngayong tag-init? Sasagutin yan mamaya ng ating resident morning doctor na si Doc Richard.
At sa Spotlight On, maagang awitin ang ihahatid sa atin ng Rosier Band. Live na live! Sa mahal ba o mura, tips sa pagpili ng sariwang baboy, isi-share po sa atin mamaya ng ating nag-iisang Nyora, Mami Chiki. Marami pa tayong pampagod vibes ngayong umaga, kasama pa rin ang inyong Fave Morning Kasalo. Ito ha! Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang Good morning, kapatid! At dahil nga mainit ngayon, kaya tuloy pa rin ang pag-ice candy natin. Weather update na po ulit tayo mga kapatid. Alamin na natin kung gaano ba kainit ngayong araw ang ulo ni nanay. Ay, hindi pala. Sorry, kung gaano kainit ang araw ngayon. At sa parating pang weekend, mula pa rin sa ating weather dito na laging may abs. Ay, hindi pala! Oy! Totoo din naman yun. Totoo din naman yun. Hindi naman yung ice candy. Kasi alam mo, bakit ko ako din naman hindi ko nakita. Hindi ko naman din nakita, pero alam ko meron kasi surfer dude yung ating weather dito. Ito ang ating weather dito, laging may panahon para sa'yo. Dito Alvin, ano bang weather natin today? Good morning Mama Dims at good morning mga kapatid. Ang sarap naman ng ice candy. Saktong-sakto yan sa matinding init ng panahon na magpapatuloy po ngayong weekend. Dulot pa rin yan ang ating tinatawag na Easterlies. Yan po ay sa malaking bahagi na ng ating bansa, maliban lang dito sa ibabang bahagi ng Mindanao na kung saan apektado po yan ang ating tinatawag na Intertropical Convergence Zone. Kahapon nga ay nakapagtala po tayo ng hanggang 46 degrees Celsius na heat index dito po sa area ng Pangasinan. Kasama na po dyan ang malaking bahagi ng Central Luzon. Mainit din po sa ilang bahagi ng Aurora, kasama po yan ang area ng La Union at maging dito sa area ng Ilocos. Pumalo naman sa hanggang 43 degrees Celsius at 44 degrees Celsius yung ating heat index dyan po sa may Mindoro at area ng Palawan. Ngayong araw na ito, matinding init ng panahon pa rin ang ating aasahan sa malaking bahagi ng ating bansa. Dito sa area ng Davao, posible pong pumalo sa hanggang 41 degrees Celsius yung ating heat index dyan. Mainit din po sa malaking bahagi ng Visayas. Naglalaro sa 39 degrees Celsius yung ating heat index sa may Cebu. At posibleng umabot sa hanggang 43 to 44 degrees Celsius yung ating heat index o yung ating alinsangan dyan po sa may area ng Western Visayas. Kasama na po dyan ang Bohol. Mainit na panahon pa rin ang ating aasahan sa malaking bahagi ng Luzon, particularly dito sa Ilocos Region at Central Luzon. Papalo sa hanggang 45 degrees Celsius yung ating heat index muli dyan sa may area ng Pangasinan, kasama na po dyan ang area ng Batangas, maging dito sa Palawan na posibleng umabot naman sa hanggang 44 degrees Celsius yung ating heat index. Ngayong weekend dito sa Metro Manila, magpapatuloy po ang mainit at malinsangang panahon, lalong-lalo na sa tanghali. Pagsapit ng hapon at gabi, although nababawasan yung init na nagmumula sa araw, maalinsangan pa rin po yung ating panahon. Kaya ugaliin po nating maligo para maging presko po yung ating panahon. Bihira yung ating pag-ulan ngayong weekend, pero if ever may mga pag-ulan tayo, ito po yung mga isolated lamang o yung mga pag-ulan hindi namang nagtatagal. Ganon din po ang ating aasahang panahon sa may area ng Visayas, dito po sa Cebu. If ever may mga pag-ulan po tayo, yan po ay mga isolated lamang na kadalasang nangyayari tuwing hapon o gabi. Pero relatively, maliwalas po ang panahon natin ngayong weekend, dyan po sa may area ng Cebu. Sa Davao area naman, o dyan po sa may Davao City, thunderstorms po ang medyo mataas ang chance sa pagsapit ng hapon at gabi. Dahil po yan do sa epekto ng ating Intertropical Convergence Zone. Pero if ever wala po tayong mga nararanasang thunderstorms, magiging mainit at malinsangan pa rin po ang ating panahon ngayong darating na Saturday at Sunday. Pero if ever po meron tayong mga thunderstorms, mag-ingat po tayo sa mga possible flash floods at landslides, lalong-lalo na doon sa mga areas na malapit sa bundok. At yan muna ang latest sa ating lagay ng panahon. Happy weekend po mga kapatid. At muli, ito po ang inyong Weather Tito Alvin, na laging may panahon para sa iyo. Tama-tama, pwedeng mamalengke kasi mainit-init bukas. Sa mga kapatid nating mamamalengke ngayong araw, tuturuan po tayo na ating Nyora kung paano tayo makakasiguro na sariwa, 'di ba? Ating mabibili nating karning baboy. Live pa rin po. Oo, 'di ba? Live pa rin sa San Juan Nyora. Sorry, kasi na-discarrel ako, dalagdag ka dyan. Sabi ko, binubulong kasi meron ako sariling palengke. Okay yan. Live sa San Juan. Si Mami Alam mo, Chiki. hindi lang ang kung paano mamili. Yes, hindi lang yung mamili.
Eto, patuturuan namin kayo kung paano pumili ng magandang parte para sa sisig. Gusto nila malaman sa studio kung paano daw on-site. Ano ba yung alam mo sigurado maganda at sariwa na parte ng baboy? Kailangan po, mamula-mula po siya, tsaka malambot po. Mamula pa. Tapos pwede ba At pinipindot-pindot? hindi po siya malamig, opo. Ayaw mo nung malamig? Opo. Bakit? Para malaman niyo po na fresh siya. Ayun, kasi kung malamig parang frozen, di ba? Baka ayaw mo na. Actually, pwede siguro kahit isang araw pa. Isang araw, one day after, dalhin sa palengke. Pwede pa naman, di ba? Pero, so ayaw nyo na malamig para sigurado hindi lang galing sa freezer. At gusto nyo yung parang ganyan. Kasi mainit, rosy cheeks, di ba? Kasi ang ibig sabihin, kung hindi na masyadong pula, luma. Hindi naman po kasi minsan sa sobrang init po, sa temperature po, minsan namumutla yung baboy. Ayaw natin yun. Okay. Pero kung talagang syempre kailangan po yung maganda. Oo. Ganun din naman para sa tao, yung pula-pula yung pisngi. Di ba? Tama. Tapos okay lang naman sa mga vendor na pipindutin ninyo, di ba? Okay na. Ayun naman. Ito, sabi sa'yo, tuturuan kita, Angela, kung paano mamili ng parte. Ano ba yung parte na ginagamit para sa sisig? Alam niyo mga mami? Tama! Maskara at tawag doon yung mukha, di ba? So actually maganda rin ngayon kasi sabi mo nga, medyo mataas ang presyo ng baboy ngayon. So doon tayo sa mga parteng medyo mura-mura, nasa 320 per kilo ang maskara. Dati nga 300. Yes. So eto yon. Alam niyo yung maskara kasi ito yung tenga, di ba? Ang sinasabi nga nila, ang sisig, bale ito yung parte ng Pisngi po. Sige. So, gagawa ako ng sisig sa bahay para sa mga 3-4 na kakain. So, pwede na ba tayo sa, gano'ng bigat yan ngayon? Ito po. Para ang dami nun eh. Ay, 2 Nasa kilo. 2. Para siguro pwede nasa 1 kilo. Opo. Kaya na ba? Kaya na o, po. sige. So, sa halagang 320 pesos, gano'ng ka? Sige, doon tayo sa 1 kilo. Ikaw na magputol. Gusto ko ba yung nasa bandang tenga or? Mas maganda po ito. Okay. So, ayaw mo yung mas maganda yung kasi parang mas mataba po siya. mas mataba. Opo. Okay, pero ginagamit na naman yung mga Opo, tenga, ito po yung di ba? pinaka-usually talagang ginagamit, yung tenga. Eh, pwede pa ganun yung hiwa? Pwede naman po. Ganun, para bigyan natin ng konti ng tenga. Yun yata yung parang medyo yung malutong. Di ba? Yung mga anak ko gusto nila yung parang malutong-lutong ng konti. Okay, so gusto mo yung may konting laman, kasi ito parang yung talagang maraming mataba pala yung iakit mo nga. Ang daming taba pala, oh. Tapos ito Yan po yung tinatawag na batok. Batok? Opo, yan yung pinaka-juicy na part. Juicy pala talaga. Tama na ba yan? Parang okay na yan, 1 kilo na ba yan? Ayan. Pwede na ba yan? Okay na po yan. Anong bibigay mo sa akin yan o ito? Kayo po. Mas maganda po kasi may tenga Mas siya. mese. O sige. Okay. Ayan, dyan lang ako sa half. Tapos sige, paano naman ang pagtatanggay? Pwede bang kayo na rin ang gumawa dito? Okay, Ron. Okay, libre na ba yun? Libre po. Free service po dito. O, di ba? Sino mahilig dyan si Andre? Sino mahilig din sa sisig? Di ba yung maliliit yung hiwa? Depende po kasi kung ipiprito nyo pa po ito, kung ipiprito nyo pa po, slicein lang po natin ng pahaba. Okay. Pero kung hindi na po, gusto nyo diretso na siya na lulutuin, hiwain na po siya ng maliliit. Diretso na lulutuin. Wala kami dahil sa bahay magprito. Sige, go! Okay po. Ayan. So, maliliit na piraso talaga, no? Okay po. Okay, so, right. Okay, so parang paliit ng paliit. Okay. Pwede mo papakita, kasi ito parang regular. Gusto ko makita kung paano mo hinihiwa itong bandang nasa tenga. Opo. Okay, tingnan natin. Itong bandang tenga, may part po kasi siya ng tinatawag na eardrum po. Kinakain din ba yan? Parang nakikita ko nga yan na may buto-buto, no? Opo, tatanggalin po natin yan. Kasi, tinatanggal. Opo. Okay. Kasi dyan po yung earwax, dyan po. Ang nakikita ko kuminsan sa sisig, yung parang makunat ba, na parang may konting buto. Diyan yun, ano? Opo. O paano hindi hiwa yun para alam nila sa bahay? Dito. Nakikita mo ba din, no? Kaya? Sige. Ayan. So, kalahati muna, tapos... Tapos, tsaka nyo po siya. Okay. Tsaka nyo po siya iiwain ng maliliit. So, yung parang lumiliit pa rin siya pag niluluto, ano? Opo. So, okay na yung ganyan Para kalaki. inigisan nyo na lang po siya. Ayun. So, ito yung nakikita natin na medyo yung merong flat na medyo malutong. Opo, Pero hinahaluan nyo rin nung medyo malaman, di ba? So, ito, sa halagang 320 pesos, makakapakain na ako ng mga 4 na tao. Yung, alam mo yung gawaan ng gano'n, yung parang hot plate? Opo. Ilang hot plate yan? Siguro po, sobra pa siya ng mga 6 persons. po Ayun, pwede. di ba yung parang large sa restaurant, di ba? 320 pesos. Tapos, sabihin mo naman
naman sa akin yung sekreto ng masarap na sisig. Meron ka ng mga tips dyan kung paano magluto. Ano po, ang recipe niyo po is bawang, sibuyas, sili, syempre. paminta. Oo. Yung iba ginagamit, yung utak. Oo nga. Or mayonnaise. Yan Utak! po. Imbes na mayonnaise, utak. Opo. Ano yung utak ng baboy? Meron ba dito? Opo. Ano meron na ka rito? Ito. Utak ba ito? Ito. So, binibenta yung magkano naman ito utak? 30 pesos po. 30 pesos lang. Ano, tatalino ka ba? Kainin mo. Hindi, pero ano naman ginagawa ng utak? Anong dulot niyan sa ating recipe? Ito po yung nagpapalapot. Tsaka nagpapalasa po. Okay, Opo. so maganda dagdag yan. Susubukan ko yan ngayon. Pwede utak, pwede mayonnaise. Alright! Maraming salamat sa iyo, Ron. At maraming salamat kay Ma'am Boy, kay Ma'am Nene. 320 pesos per kilo po ang maskara. Kaya magsisig na kayo. Back to studio. Ayan, maraming salamat, Mami Chiki. 7:17 na po ang oras natin ngayong Biyernes sa aming pagbabalik sa Spotlight On. Simulan natin ang ating umaga ng mellow kantahan kasama ang indie band na Rosier Live. Sakita tayong matakam sa matamis na business story ng sumakses na home baker. At sa balik alindog, sore eyes na isa sa mga usong sakit tuwing tag-init. Paano nga ba ito maiiwasan? Sasagutin yan mamaya ng ating resident doctor, morning doctor na si Doc Richard. Kaya wag po kayong aalis mga kapatid. Ano po? Babalik pa ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning Kapatid! At nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Ngayong summer season, mga kapatid, usong-uso po ang mga kondisyon gaya ng sore eyes. Yan ang pag-uusapan natin ngayon kasama ang ating always fresh na resident morning doctor na si Doc Richard. Good morning, Doc! Good morning, Mommy Morning. Dames! Good morning din po, mga kapatid. Para po ipaliwanag kung ano nga ba ang sore eyes at kung paano natin ito maiiwasan, makakasama natin ngayong umaga ang ophthalmologist na si Dr. James Abraham Lee. Good morning, Doc James. Good morning, Doc Richard. Mommy Dips, good morning. Alam mo, pag ganito palang kasama mga doktor, pleasing sa mata. Wow, pun intended. Pag yung mga kapatid natin, mga nanay nanonood, naku, sabi nila, ang gagwapo naman talaga ng mga doktor. Sa Good Linaw pa Morning pala ng Kapatid. mata mo, Mommy Dips. Super linaw, Doc. Doc, eto na, pag-usapan na natin kasi kanina, di ba, sabi ko nga sa'yo, meron ako mga kaibigan na nakakaranas ngayon ng pananakit ng mata, may namumula, may ano. Ano ba talaga yung diferensya nun? Mamaya, tanongin kita. Pero first and foremost, ano ba talaga yung sore eyes? Yan. So yung sore eyes, so yan yung tinatawag na conjunctivitis. So yung conjunctiva natin, yan yung manipis na balat ng mata natin hanggang sa likod ng talukap natin na namamaga. So maraming causes ng sore eyes talaga, no? Lalo na ngayon na tag-init siya. Pero Doc, ano naman yung mga sintomas ng sore eyes? So alam natin, no, namumula, nangangati, at nagmumuta. Yan yung usual na mga sintomas ng sore eyes na nakikita natin ngayon sa mga bata, sa mga matatanda. Walang pinipiling edad to, no, Doc James? Wala. Everybody can have a sore eye. Pati mga or senior? conjunctivitis. Yeah, even Paano pa seniors pwede pa rin. Oo. okay. At saka wala din siyang pinipiling panahon. So, So hindi lang just dahil because it's summer, Yeah, so oo. it's not pala related dahil mainit? Yeah, hindi. So all year round, pwedeng magkaroon ng sore eyes lahat ng tao. Okay. Ano ba yung mga pangunahing sanhi talaga ng sore eyes? So, maraming dahilan ng sore eyes, no? So, yung minsan pwede siyang nakakahawak tulad ng bacterial or viral, or pwede rin na nagkakaroon ng allergies, no? Nagkakaroon ng allergic conjunctivitis na tinatawag nila. Sorry, sundan ko lang to. Yung allergic reaction na yan, is it through food or is it through okay. things that are in contact with your eyes? Alright, that's a good question. No? So, alam ba, ngayon, maraming nagkakaroon ng allergic rhinitis. Makati yung ilong, atsing ng atsing, barado Mga anak ko, ano yan, suki. So, madalas kapag meron kang allergic rhinitis, nagkakaroon ka rin ng allergic conjunctivitis. Ang kati-kati ng mata mo, parang gusto mo siyang dukutin. Kaya pala. Yeah, so pwede rin siyang allergic yung cause niya. Yeah, Pero Doc, correct. paano naman ito na ipapasa sa ibang tao at gaano nga ba ito kabilis? Sabihin ko lang kung Natatakot siya. Kasi di ba yung iba, sinasabi nila, wag mo akong tingnan, may sore eyes ka. Totoo ba yun, correct. Doc? Actually, yung sore eyes, yung bacterial and viral conjunctivitis na nakakahawa,
napapasa siya through direct contact. So, ibig sabihin, if I shake your hand, Mommy Dibs, tapos may sore eyes ka, tapos kinabot ko yung mata ko. So, pwede ako magkahawa. Pero hindi siya nahahawa na, tinignan kita kasi may Kasi sore di eyes ba ka. merong gano'n, yung parang Oo. kapulin ng mata mo, may sore eyes, wag ka makipagtitigan pwede sa akin. yun. Parang gano'n. So, yung sore eyes na pwede mo rin siya mahawa. Kunyari, nagpahiram ka ng shade sa ibang tao, tapos may sore eyes ka. Ay, okay, wait. Since Yan. nandyan ka, Doc, di ba mayroon ngayon uso yung pag bumibili ka ng mga shades, di Correct. ba? Or salamin, tinatry mo. Sinusukat mo, yan. So, do you suggest we do not do that? Well, ideally, no, kung yung sa mga nagtatrabaho sa mga shops na nagbebenta ng salamin, ideally, nililinis nila yon after each Pero try. kasi minsan, di ba, Correct. merong customer pumasok, try na yung Try 50 lang. different Oo, di ba? di ba? So, Nagkalat ideally, pa nga. Oo, di ba? So, pwede yan. Kunyari, ngayon, usong-uso, nagsiswimming mga bata. Ay, oo di nga. ba? Paano yun? So, sa swimming pool, pwede rin siya mahawa, no? Lalo na kapag may mga batang nag-swimming. So, yung mga mommies dyan, kapag may anak na rin na merong sore eyes, huwag niyo munang pag-swimming. Oo, maging responsable naman po Correct, tayo. tama. Pero Doc, eto naman, ano naman yung mga karaniwang gamutan sa sore eyes? Syempre, very important, alamin mo ano yung dahilan. Kasi if it's an allergy, then you need antihistamine. So, kailangan mo ng pang-anti-allergy. But if it's a viral kind of sore eyes, pwede siyang mawala ng kusa. Hindi mo siya kailangan gamutin. Pag bacterial naman, you need your antibiotic eye drops, no? Para dyan. So, hindi pwedeng mag-self-medicate ka lang ng kahit anong drops, di ba? Oo, kasi kung ano-ano na lang, lagi na lang nilang sinasabi. Kasi di ba may mga drops talagang readily available over the counter. Correct, oo. So let's not do that kasi yung mata din natin, iba Oo, din. at saka baka sometimes, mamaya. pag mali ang napatak mo, pwedeng lumala yung sore eyes mo, di ba? Oo. Dok, ito naman, kasi alam mo naman tayo mga Pilipino, we always want to try home remedies correct. first. Or Oo. paano ba yung tamang pangangalaga sa taong may sore eyes? At paano ba dapat gumagalaw around somebody who has sore eyes? Okay. So, pinakauna, yung first aid for sore eyes, whether it's bacterial, viral, or allergic, is that you can use a cold towel or a cold compress, no? So, patong niyo yung cold compress, no, as much as you like, no, all throughout the day, pwede mo siyang gawin. And then second, kung Para meron- saan yung Doc? To relieve? Yeah, to relieve the itch, yung pamamaga, no? Kung meron kayong, kunyari, nagmumuta ka, pag pinuhiran mo ng tissue yung isang mata, itapon mo yon, ibang tissue para sa kabilang mata. And wala namang masyadong bawal around yung a person with sore eyes. Just make sure that you wash your hands all the time. Very important yan, hand hygiene, no? At aside from that, iwasan mo yung pagkamot or paggalaw sa mata mo. Oo, tama, importante yun. Oo. Ang ganda. Sobrang Oo. importante Oo, talaga sobrang ng hand importante washing. yun, hand washing. Tapos, yun, kung pwede, huwag kayo mag-share ng towels, even pillowcases, no? Pag tama. kasi pwede din siyang mahawa dyan. Pero maliban doon sa mga sinabi mo, Doc, ano pa yung mga epektibong paraan para maiwasan ang pagkakaroon ng sore eyes, lalong-lalo na sa mga bata at yung mga laging nasa labas? Okay. So ngayon, napapansin namin na yung mga batang may mga sipon, sila yung kadalasan nagkakaroon ng sore eyes. Kasi when they rub their nose, and then bigla sila mag-rub ng eyes. So naghahawa yung viral na. So ang pinaka-importante is to teach our kids, no, to do proper hand hygiene. So wash your hands with alcohol, no? So si Mami Dems kanina, alcohol talaga Alcohol siya. ako talaga. Kasi ayoko Oo. nagpapasa ng anything. Correct. And di you ba? always have to tell your kids, no, that don't rub your eyes, no? Very important 'yun. Hindi lang sa sore eyes, sa marami pang ibang bagay sa mata, importante talaga na hindi natin hinahawakan at kinukusot yung ating mga mata. Ang ganda, Doc. Oo. I like how you explain things, no? Ang linaw, naiintindihan ko. I'm sure Yan. marami sa mga kapatid natin gusto pang malaman ito. Do you have your social media accounts? Do you talk about these all the time too? You can visit our clinic at American Eye Center in Podium. And Ortigas yan. Yeah, Ortigas sa Podium po. Or you can check out our social media accounts. We also have our educational information dun sa aming social I think it's media quite accounts. important to know about a lot about our eyes kasi bihira tayo makapagtrabaho kapag hindi natin yan Correct, inalagaan. oo. But still, isa yan sa mga bagay na pinapabayaan lang natin Yes, until may we take it masakit for na granted masakit eh, na. diba? Oo. Oo. Dok, ito may pahabol silang question. Sure. Totoo daw ba na, ito ngayon ko lang to narinig, totoo bang nakaka-heal ng sore eyes ang breast milk? Yeah, lagi namin nakikita, especially when I was training in a public hospital before. Oh. So sabi nila yung gatas ng ina, mabisang pamatak daw. So it's actually a myth, no? So Yes. wag po kayo maghanap ng mga magpapasuso na Oo. ana para magpatak ng gatas ng ina. Kasi sometimes, no, nakakadagdag pa siya sa problema.
especially, syempre, hindi yan sterilized, hindi That's yan right. malinis, no? So, don't put eye drops, no? Sinasabi nga namin, huwag magpatak ng kahit ano na hindi pinescribe ng inyong doktor sa inyong mga mata. Oo. Last question, Doc. Is it safe for you to keep washing your eyes or your face within the day kapag may sore eyes ka? Well, kahit na yung mga water sa faucet natin, di ba? Meron yan konting bacteria or contaminant. So ideally, you don't wash your eyes with your tap water. Okay. If you can consult with an ophthalmologist, no, they can give you lubricant eye drops. That's right. There are also lubricant eye drops that are over the counter. Yes, and then you I can know use of it. that as much as Yung you like. pwedeng parang pang red eyes, pang dry Yes, eyes. oo. Ay, So, ganun amazing. siya, oo. Thank you, Doc James. Alright, Maraming thanks, maraming Ma'am Dimples. salamat, Doc Thank you, Richard Doc and Doc Richard. James. Abraham Lee, please keep coming back para sa ating I maraming will. pang questions. Maya-maya po mula sa Anime Convention, dito naman po sila magpa-perform sa GMK stage sa banga ng Rosier brand, Live the Live. At sakita tayo. Nako. Eto naman po ang sweet success story ng home baker na naging puhunan ang ayuda noong pandemya. Ay, ibibida natin yan maya-maya. Huwag po kayong aalis. Magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good morning, kapatid! At nagbabalik po ang Good Morning Kapatid! What better way to end a good week than sweet treats? Ito pong nakilala ko mga kapatid, itong baker ay ultimo ayuda noong pandemya, ginawang puhunan para sa kanyang pastry business. O di ba, wais na wais. Kita tayo kasama ang owner ng Leslie's Couture Cupcakes and Pastries na si Miss Leslie Villanueva. Good morning, kapatid! Good morning, Miss A. Good morning Yeah. Good morning po, Ma'am Leslie. Thank you for joining us today and syempre excited na kaming malaman yung kwento, 'di ba? Yung istorya sa likod ng iyong pag-success. Wow. Kailan po at paano niyo po nasimulan itong business ninyo? Actually, nag-start po ako mag-sideline business ng baking noong 2017. Okay. Pero ito po yung parang hobby-hobby lang. And then, I took it seriously nung pandemic na talaga. Okay. When the pandemic hit, and then yun nga, yung anak ko nag-crave ng cinnamon roll. So, naghanap ako ng recipe. Pero noon pa po talaga kayo marunong mag-bake? Hilig ko po talaga. Hilig po talaga. So, it started kasi yung, lalo sa cookies, yung mga anak ko, pag nagte-training sila, it's their reward after their swimming training. Hinahanap nila yun. O, diba? Tapos ginawa mo ng business. At ang interesting dito, yung ayuda na natanggap nyo po during the pandemic, ginawa nyo pong pampuhunan. Yes. Can you share us what happened there po? Kasi during that time, di ba, talagang uncertain tayong lahat. Oo, So, oo. may binigay ni Gracia ang gobyerno. And then, nag-usap kami ng husband ko, part of this, sige, i-start natin as a baking business, yung cinnamon rolls. Dahil marami na rin kasi naman talaga nagtitinda online. Kasi nag-start kami, nag-bake lang ako ng isang batch ng cinnamon. Tapos may friend ako na gustong tinikman, nagustuhan, pinost. Tapos ayun na, may mga Sunod-sunod na nag-inquire. yun. So yun, sabi ko sa mga anak ko, gusto nyo ba bili tayo ng ingredients? Ganda talaga and pag meron kang materials. support system no? Yes, at saka puro lalaki po yung anak ko, talagang tulong talaga sa amin mag-asawa. Ayun, napakagandang kwento naman po talaga yan. Ang tanong po dito, bakit po couture cookies ang tawag? I used to work for a retail company, yung Camiseta. So, more, syempre, couture, ganyan. So, yung after nun, talagang 15 years po ako nandun eh. So, parang hindi ko na maalis yung about fashion, ganyan. So, even yung store ko, even yung kulay, parang dun pa rin ako humuhugot. So, when I thought of the name, parang cute yung couture. Oo, kakaiba, 'di ba? Tapos talagang parang yung mga hindi lang damit ang ginagawa ng design, kundi ang mga cookies din. Okay, so isa-isahin po natin itong mga dala ninyo. Unahin po natin, ano po ba yung bestseller po ninyo dito sa couture cookies ninyo? Ayan, ang bestseller po namin si Chunky Choco Red Velvet. Ito po talaga yung everyday Pakita natin, sold out po pakita kami. natin sa kanila. Yan. Favorite ko ang choco chip eh. It Buti na lang pwede na akong kumain ng chocolate today. Yes. Ayan! Chunky Choco Chip at saka Red Velvet. How much po yung isang ganitong cookie? Yung Chunky Choco Chip is 110 pesos. Okay. Almost 120 grams po siya. At syempre, pwede siyang mabili in a box. Yes, we have the pre-assorted box po. Ayun. So how much po siya pag binili? 650 po yung pre-assorted box po namin. 650. Pero pwede rin mamili yung Pagka- customer ng mga iba't ibang mga flavors. Yung pre-assorted po yung discounted. Yung pong pagka mamimili silang select flavors nila,
per piece price po yun. Pero as much as 8 pieces po of cookies kasha sa box namin. Okay, and then this one, ito yung sinasabi mo na Yan, una. si Pandemic Baby po Pandemic namin. Baby nila, ang classic cinnamon rolls. Ako, favorite ko din ng cinnamon eh. Magkano naman po ito? 330 po yung isang pan of ganito. 3 po. Okay, and then this one naman po, yan ang aming mini cakes. Kasi di ba po cupcakes ako before. So I figure out ang hirap kainin minsan. So I thought of a way na madali lang siya kahit nasa mall ka. May spoon na po siyang kasama. oh, diba? Mas Hindi less ka na messy mahirapan. O, kahit nasaan ka, pwede ka nang kumain. So, ito yung mga cream cheese. Iba't iba po yan. Merong red velvet at saka may Oreo cream cheese. Yes, ang tanong, magkano po? 114. 114. Kapag po ba mag-order sa inyo, ilang days ang lead time? Readily available po siya sa store po namin sa Ayala Malls, Feliz. Ayun, ang ganda naman. Kayo ay nasa mall na rin. Ay, opo. Ano ba yung feeling na na-reach na ito yung ganitong milestone? Siyempre po kinikilig and sobrang thankful kay God sa guidance. Kasi di ba from pandemic na nag-online lang, tas ngayon may physical store na kayo. Yes po. Okay, so talagang sumakses na po kayo. Ay, malayo pa pero malapit na din. Yes, pero may narating na rin, di ba? Yun ang maganda doon. Magkano po kinikita natin kada buwan? Nasa 5 digits na rin. 5 digits na rin. So siguro po yung advice na lang natin and tips po sa ating mga kapatid na nanonood ngayon doon po sa mga mahalagang natutunan po ninyo na dito po sa inyong pagnenegosyo. Maliit na bagay, pwede nating palakihin. Basta magsisipag lang tayo. And of course, syempre, dapat magtiwala ka sa kakayanan mo. Wala sa edad yan. I started at 45 with this business. So, never too late to start something. Ako talaga, I really believe yung saying na own pace, own life, own race. Diba? Na may mga pagkakataon talaga na hindi mo masusunod yung mga typical na tingin ng society. Diba? Yung mga path na yon. At syempre, you carve your own future. Ika nga. Ngayon, kasi I'm interested to know also, ma'am, na nabanggit mo nga dati kang nagtatrabaho sa corporation, di ba? And I understand na marunong na talaga kayong mag-baking noon pa. Pero paano nyo po ginawa yung transition na yon? Kasi it's totally different industry eh. Di ba? Clothing to food. Kasi after ko talaga sa clothing, pumasok ako sa business ng husband ko sa school. So during that time, mas flexible na. Tapos weekend ako nakakagawa ng baking. So, ang order nun sa online lang, sa mga friends lang, during the weekends. Tapos yun, until nung pandemic na, noong 2020 na, nag-start up na kami nito. Oo. Ang ganda talaga din yung kwento mo na nagsimula sa friends, sa family. Kasi yun daw talagang advice sila sa mga nagbi-business. You start with your core, tapos unti-unti daw yan lumalabas hanggang sa nagiging word of mouth na siya. Tapos lahat na tumatangkilit doon sa iyong cookies, di ba? Syempre, hindi ko to palalampasin ang araw na to. Kasi kanina ko pa to naaamoy eh. Tikman ko na ha. Binyagan ko na to muna isa. Pero ito, mine. Tikman na natin ito. Tikman natin itong chunky chip cookie na to. I love it kasi tinan mo meron pang salt. Favorite ko yung mga cookies na may salt. Kasi it balances the sweetness, di ba? Okay. Di ba? Cookie connoisseur na tayo ngayon. My God! Ang sarap! Hindi siya masyadong matamis. Tama ako na babalance yung taste ng salt. At saka ang sarap ang sarap sa bibig ng texture niya. Wow, thank you ito po. po ba yung bestseller nila? Yes po. At saka yung red velvet. Again, this is 110 110 lang. But it comes in boxes if you want po ipamigay siya, 'di ba, gawing regalo or regalo sa sarili ninyo. Why not? Yes. 'Di ba? Saan po kayo pwedeng makontak, Ma'am Leslie? You can contact us sa Facebook account namin, Leslie's Couture Cupcakes and Pastries. Sa Instagram, Leslie's Couture Cupcakes. And we're also open in Ayala Malls Feliz sa level 4. Doon po yung aming physical store. And also, ma'am, we have upcoming events with Let's Eat Pare vendors. On May 18, we'll be in Ayala Malls, Manila Bay. May 23 to 25, Ayala Malls Feliz po. And May 31 to June 1, ayun, Ayala Malls, Cloverleaf. Ang dami naman. Hindi na talaga mapipigilan ang pag-success ni Ma'am Leslie. Maraming salamat at very inspiring po ang inyong story. Thank you so much, Leslie, ng Leslie's Couture Cupcakes and Pastries. Thank you po. Thank you po. Sa aming pagbabalik, isa sa kanilang orihinal na kantang Anguish Ends, live na live nila ipaparinig. Dito po sa atin, abangan po ang Rossier Band
sa Spotlight On! Huwag po kayong aalis, tuloy-tuloy lamang po ang ating happy morning sa pagbabalik ng sabay tayo, Ma'am Leslie. Good morning, kapatid! It's over now. Dry your tears. Go to sleep. I'll be there in your dreams. Anguish ain't what it seems. Lay down your arms. Now you can smile again. Is the fear? Spread your wings. Leave what is real. It's alright. There's end to the sweet surrender. Someday you will know. I'll always look at you, my dear. Kasama natin si Lou, kanilang vocals, si Paolo on bass, Alfred on guitars, and BJ on drums. Good morning mga kapatid. Good morning, Lou. Good morning, kapatid. Yan. Good morning. Okay, first question. Nag-start kayo as a Japanese rock cover band and you perform in mga anime conventions. Correct. Kamusta yun? How does that work? And can you tell us a story about how it started that way? Actually, nag-start talaga kami sa isang acoustic, actually one-shot acoustic set lang. So, hindi talaga namin balak gumawa ng band. And then, doon tayo tinahak ng tadhana. Naisip namin gumawa ng cover band. And ngayon, gumawa na kami ng aming mga likha na mga kanta para sa inyong lahat. Pero mo J-Rock yung inyong kino-cover. Yes, Japanese rock. Oh, Japanese rock. Talagang very inspired by the Japanese rock of music. Pero, Wait, sorry. Sige, go. Ibig sabihin, Yeah. nag-Japanese, anong tawag dun sa language? Nihongo. Nihongo. Can we hear a little bit bago tanongin ano? Yeah, Pwede go. ba? For next time. Next time. Kasi na-excite ako dahil if that's what they do, yun yung kakaiba for your band, di ba? Yung may language mismo na dun sa kakaiba yun. Okay, bakit kayo nag-decide, syempre na-inspire kayo ni J-Rock, pero kayo, Lou, na sige, gawa tayo ng sarili natin music, gawa tayo ng mga kanta natin, gawa tayo ng sarili natin album para ma-identify naman tayo ng tao na tayo yung Rosier. Yes, tama yan. Yung identity kasi talagang hahanapin ka eh. Nung siguro 5 years on, nung nag-cover kami ng mga Japanese songs,
para nakita namin na pwedeng gawing influence and infuse namin sa OPM rock. So yun yung ginagawa namin ngayon na nagugustuhan din naman ng mga nakakarinig and sana magustuhan din ng masa na ito pala pagka pinaghalo yung Japanese rock and OPM. Maganda, melodic, and at the same time, yung rawfulness ng Pinoy rock nandun pa rin. Yes. Sir, question. Kanina nga nabanggit nyo no, yung sound ng Japanese rock band. How would you describe that po? How is it compared to the Filipino rock band sound? Mostly ang J-rock, technicality-wise, medyo complicated. Pero at the same time, yung melody nung kanta is beautiful. Sobrang melodic niya. Catchy also, I'm sure. Very Yes, tama catchy. po. So yun yung kinuha namin na influence para kunin sa ginawa namin na sa OPM rock. Yes. Oo. At napansin ko sa kanila yung outfit eh, di ba? Parang Kasama minsan pa yung visuals. Parang nakikita ko yung mga outfit ng mga vampira dati. Oo, pero cute. I love it. Tawag sa ganyan, outfit. Oo. Ginawa mo interview with the vampire. Hindi, ano ang tawag sa ganitong klase ng outfit or fashion? Actually, yung mga J-bands, mga Japanese bands, medyo nagpibihis sila. Depende sa kung ano yung tinutugtog. Okay. At saka you have to remember, Japanese people are so fashionable. Yes, that's why. Kaya, yun, kumbaga nagsasart na doon. Wait, naalala ko lang kasi I have a specific song na Japanese song na tinranslate to Tagalog also. Nagka-Tagalog version. Are you familiar with Ted Ito? Yung nang mawalay ka sa aking puso. Yun, so natutuwa ako kasi talagang dati palang ina-adapt na rin ng Filipino culture yung mga kanta rin ng mga Japanese kasi maganda rin talaga ang melody. Sabi ni Paolo, oo, naalala daw niya. Oo, diba? Actually, daddy ko ang may alam ng kantang. Totoo, team. May ang King Gaspang talaga ng kapatid ko. Halika dito. Alis na ako. Kumbaga sabi ni Paolo, sabi niya, ay talaga, mami Hindi natin ako Nakita mo si Paolo. Sir, pasensya na po. Pasensya na, sir. Pati Dims, yung isa, sinabi vampira. Yung isa naman tatay. na? Ay, bayaan mo na. Palagay ko, ang gusto lang naman sabihin ng mga kapatid ko dito. Sige, ma-save ako. Please, Yung vampira kasi at saka yung pagiging tatay nagtatranscend through generation. At saka, maging timeless din eh. Wait, ang vampira hindi tumatanda. Pero kumukuha ng dugo. Talaga kayo. Okay, alam mo, mag-imbita na tayo kasi excited kami. But let's also hear it from the other band members. Yes, please, please. Si PJ. Yes, sige po. Where can we find you po? Anything you wanna say po? Yung mic. Po, katuloy na po kasi nga sa tatay doon. Po kami sa May 3, no? May 3. Okay. Dito tayo, sir. Sa neutral grounds, tama ba? Ayun, di masyadong alam eh. Ayun lang. Alfred, mas kabisado. Pati social media nyo. Yes, you may follow us through our social media accounts. Sa facebook.com/rosierph. And may Spotify din po kami. You can find out our songs there. And may gig po kami this coming May 3 sa may Neutral Grounds, diyan sa may Commonwealth banda. May pahabol lang ako, Dims. Hindi. Dream collab. Baka may gusto kayong makakollab. Maka-collaborate na artist, at maybe international, local. Wala na sila eh, kaso gusto pa rin namin. 4 of Spades. Four of Spades. Naggigirak din yun. Tama actually. Ano ba kasi ibig sabihin ng Rosie? How do you pronounce it ba properly? Rosier. Rosier. Filipino. Ano ibig sabihin niya? Nakuha namin siya sa isang song, Japanese song, pero parang na-embody na rin namin yung, di ba, rose. Galing sa rose. Yung melody, Mas mapula. yung melody ng Mas mga kanta namin is yung petals, which is beautiful. And then, pero sa lyrics namin kinukuha yung yung sakit, which is yung mga thorns. So yun yung message namin. Mga tinik. Parang ganun. Marami mga natitirikan dito. Kaya kailangan naman. Pero puto na sa pusa, yun yung sa yung sa isda. Lani pag gano'n yung mga natinik. Datingan nila talaga yun. O hindi natin na Sir PJ. Sir PJ, hello po. Hello po. Balik ka, tapos imbitahan mo sila na manood ng gigs and also Ayun. follow kayo on social media, PJ. Yes, yes po. Follow nyo yung social media namin sa FB and sa YouTube. And then sa YouTube makikita nyo rin yung mga yung music video namin, yung Hari ng Buwan.
Actually, nandito yung director namin sa music video. Si Direk Len. Shoutout sa Direk Len. Thank you. Yan, magaling yung director yan. Maraming salamat. Rosie, thank you. Sama na natin si Tito Alvin at saka si Tito Doc. Tito Doc. And that is it para sa ating Push Lang ng Push Friday. Isama ko mula umaga po. Nahito namin sa inyong mga tahanan. Kita-kits pa rin po tayo sa Lunes, mga kapatid. At happy birthday sa ating segment producer na si Martina Torres! Ninay, happy birthday! Happy birthday, Vienna Martin! Vienna Martin! Paalala po mga kapatid, bukas abangan po ang special coverage ng News 5 at TV5 para sa paghatid ng huling hantungan ng ating yumaong Santo Papa Pope Francis po sa Vatican. Paalam, Lolo Kiko, kasama si Jester Del Santos at si Gretchen O. Yan, sorry na. At para sa ating kids, more fun pa tayo dahil susunod na ang Cartoons! Enjoy lang ang araw! Spread the good vibes, mga kapatid! Keep smiling lang. Yan po ang paalala na inyong paboritong kasano sa umaga ang... Good morning, kapatid! Just too good to be true. Can't take my eyes off you. You feel like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Pardon the way that I said, there's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. I can't take my eyes off of you. I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to warm my lonely nights. I love you.